Hello, magandang umaga, magandang araw sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. How are you today? Kung kayo ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like, at mag-subscribe. And please don't forget also to click the notification bell para updated kayo every time na magkakaroon po tayo ng mga update sa ating channel. Most especially pag-upload ng mga videos at the same time pagla-live streaming. Pag-usapan natin mga kamunting tinig ang may kinalaman pa rin sa controversial na impeachment laban sa walang kwentang Vice President na walang iba kundi si Sara Duterte. Sa gitna ng mga usaping legal at mga diskusyon akademiko as far as impeachment of Sara Duterte is concerned, umusbong ang isang ideya o pananaw ng isang mambabatas na nakabase po sa Davao City. Na kung saan ang kanyang pangalan ay walang iba kundi si Attorney Arvin Dexter Lopos. Sinabi po dito na ang impeachment dismissal ni Sara Duterte walang ibang talo dito kundi ang taong bayan, talo ang demokrasya, talo ang accountability. Kasi kung hindi po natin papapanagutin, hindi po natin isalang sa isang trial na maaaring makapagbigay kay Sara Duterte ng pagkakataong sagutin ang lahat ng mga katanungan hinggil tungkol sa paglustay niya sa pera ng taong bayan, ang mangyayari is may diferensyang demokrasya at accountability. So, sabi po dito ng isang mambabatas, sabi niya dito, impeachment by itself is a difficult process. But, the Lunen Ponencia makes it now even harder, extremely difficult for an ordinary citizen to hold impeachable officials accountable for their corrupt acts, yung kanilang mga corruption. So in the end, accountability losses, our democracy losses. Yan ang pahayag ni Attorney Arvin Dexter Lopos. At ang posisyon nito ay siya po ang spokesperson ng Union of People's Lawyers in Mindanao. Taga Mindanao po yan Uulitin ko, inihayag ni Attorney Arvin Dexter Lopos, tagapagsalita ng Union of People's Lawyers in Mindanao, At makikita po ito sa kanyang Facebook account, sa kanyang Facebook page. Ang kanyang sentimiento, ang kanyang idea, ang kanyang pananaw tungkol po sa naging desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment laban kay Sara Duterte. Unconstitutional ang inihaing article of impeachment laban sa walang kwentang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Dahil sa paglabag umano nito sa 1-year bar. Grabe talaga tong 1-year bar rule na ito, So ayon kay Attorney Lopez, inihayag niya na pag sinabing ponensya, siya po yung nagsulat ng kabuuang desisyon ng Korte Suprema. Walang iba po kundi si Leonen, Marivic Leonen. Ang posisyon niya nito ay Associate Justice. Ang desisyon daw po nila ay nagdagdag siya umano ng karagdagang requirements sa proseso ng impeachment kung saan nagpapahirap para sa mga ordinaryong Pilipino, gaya ng nabanggit ko, tinagalog lang ngayon, na maghain ng impeachment complaint. Sabi ko nga sa inyo, ang ginawa ng Korte Suprema, ito ay magiging daan para halimbawa, impeachable officials. May kakausapin lang na individual o grupo, filean nyo ako ng impeachment ngayong 2025. Galawin man o hindi ng Kongreso, aksyonan man ng Committee on Justice or ng plenary o hindi,
pasok sa 1-year-old bar o 1-year bar rule. So hindi pa ako ngayon pwedeng sampahan ng impeachment sa pangalawang pagkakataon. Maghintay naman po ang magsasampa sa akin sa 2026. So yun po ang ating pinangangambahan dyan. So, sabi nga ni Atty. Alvin Dexter Lupos, talo ang demokrasya, talo ang accountability. Okay? So, ang desisyon ng Korte Suprema, nakakabahala. Hindi magandang pangitain. Kasi maaring maabuso ito ng mga impeachable officials. Maaring gawin nila itong premise, maaring gawin nila itong precedent. Yet, in a puzzling twist, opens the door to bogus complaint. Endorsed by a political ally of the impeachable officer of the House of Representatives to be mandatorily calendared and even without being referred to the Committee on Justice, considered initiated already. Yan ang palagi kong sinasabi sa inyo. Ako hindi man ako abogado, pero parang tama yung sinabi po ni Atty. Alvin Dexter Lupos. Kasi, halimbawa, may political party lang, kakausapin mo, filean mo ako ng impeachment, ikakalendar na kaagad ng House of Representatives yan. Kahit hindi i-refer sa Committee on Justice, pwedeng i-apply ang 1-year bar rule. Tulad ni Lopez, sinabi po ni Atty. Romeo Cabarde, direktor po ng Ateneo de Manila or Ateneo Public Interest and Legal Advocacy or Apila Center, Ateneo de Davao University, and desisyon ng Korte Suprema sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte ay redefine di umano or ni-redefine ang constitutional requirements at bumuo ng dangerous loophole. So such a president invites abuse. Yan. Such a precedent invites abuse. Maaari pong maabuso. Yan ay dagdag ni Cabarde. Sa mga kamunting tinig, kung ang Union of People's Lawyers Mindanao, in Mindanao spokesperson, spoke in contradiction to the ruling of the Supreme Court with respect as far as the article of impeachment against Sara Duterte is concerned. Hindi lang po si Atty. Dexter Lupos ang nakakita ng ganito. Kung baga gumawa ng dangerous loophole. Mantakin mo, maaaring gamitin ito ng abuso na pamamaraan. Sabi ko nga, gaya ng sinabi ko, ang desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional dahil ang gincite lang na reason is lumabag ang House of Representatives sa 1-year bar rule. Pwede itong gamitin. Kakausapin lang ng isang impeachable officer ang grupo niya, political, or kanyang mga kakampi. Failan niyo ko ng impeachment. Pag dumating sa House, i-refer or ikakalendar. Kasi, ganun man talaga yan. Halimbawa, ako, mag-file ako ng impeachment laban kay Sara Duterte. Automatic, ikakalendar ng House of Representatives yan. Pero sa punto na ito, dahil sa desisyon ng Korte Suprema na idineklarang unconstitutional ang impeachment laban kay Sara, na siyang tumalo sa demokrasya, tumalo sa accountability kapag manaig ang motion na i-dismiss ang article of impeachment. Kasi mandatorily calendar i-mandatorily calendar talaga pag magkaroon ng impeachment complaint. And ang danger doon, mga kamunting tinig, once ma-referred or hindi ma-referred sa Committee on Justice sa House, pasok sa 1-year bar rule. So hindi na maaaring failan sa pangalawang pagkakataon sa loob ng 1 taon ang isang impeachable officer. That is what we call lawful. Nakakabahalang lawful.
dangerous loophole. So hindi lamang po ang Union of People's Lawyers in Mindanao ang nagsalita. Kasama na rin po dyan ang direktor ng Ateneo de Davao University, Public Interest and Legal Advocacy o yung tinatawag na APILA Center sa Ateneo de Davao University or ng ADDU. So, pagbubutuhan sa August 6 ng mga senador, abangan natin ang madugo. Kasi dati, August 4, naging August 11, hanggang sa naging August 6. At yun ang pagdidebatihan ng mga mambabatas. At kasabay niyan ang pag-ikot ng resolusyon na kung saan ay pinangunahan ni Senator Kiko Pangilinan. So may mga minority na nagperma, may mga miyembro din ng majority na nagperma. Pero sabi po ni Senate President Pro Tempore Jonggoy Estrada, anong sabi niya? 19 or 20 daw ang hindi pipirma sa resolusyon na yon. So ibig sabihin, pumapayag sila sa desisyon ng Korte Suprema without anything complaint. Pero dapat kung may delikadesa sila, bago sila magbutuhan, bago sila gumawa ng aksyon, tungkol sa desisyon ng Korte Suprema, abangan muna nila ang mga resulta ng ipafile na motion for reconsideration ng House of Representatives Prosecution Panel. Na kung saan, maaring ang prayer doon is i-reconsider. So pag ma-reconsider ng Supreme Court ang kanilang unanimous decision, which is possibly naman, na mangyayari na i-reverse, na magkakaroon po ng reversal sa desisyon ng Korte Suprema. Pero isa lamang po ang malinaw. Once the article of impeachment against Sara Duterte dismissed without proper trial, wala pong ibang talo dito, kundi ang taong bayan, ang demokrasya, at ang accountability. Okay? So again, sinasabi ko, I respect the decision of the Supreme Court, pero kahit nga si Marivic Leonen ang sumulat ng unanimous decision as ponente ng Supreme Court as far as the impeachment of Sara Duterte is concerned, hindi perpekto ang Korte Suprema. So abangan po natin ang hakbang ng House kung magkakaroon po ng pag-file ng motion for reconsideration. So dapat, again, palagi kong pinapaliwanag, dapat mag-hold in abeyance muna ang Senado. Huwag mo nang magsabi na, okay, i-dismiss o hindi i-dismiss, sapagkat magpa-file pa po ng motion for reconsideration. At tamang proseso po yan, hoping na ang prayer to reverse the decision of the Supreme Court be granted based on the arguments that will be presented, okay, stated in the motion for reconsideration. So ito po muli ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino nagsasabi, tayo po ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. If ma-dismiss ang impeachment laban kay Sara Duterte, klarong-klaro, taong bayan, mga bagong Pilipino, talo ang demokrasya sa bansang ito at talo ang accountability pag nagkataon.